So yun guys, magandang gabi sa inyong lahat at medyo natagalan yung paggawa ko ng videos dahil nagkaroon kasi ako ng trangkaso. Halos 2 linggo na masama ang pakiramdam ko. Pero ngayon, pipilitin ko na makagawa ng videos para dun sa mga kababayan natin na masipag naman pero natili na nandun sa laylayan ng ating lipunan. So ituturo ko yung 3 formula na ginamit ko rin sa sarili ko kung bakit ako umasenso. So, 3 formula of success na ginamit ko. Para sa akin kasi, madali lang talaga ang buhay kapag may formula. So, meron kang sinusunod na pattern at kapag nasunod mo ng maayos ang pattern na to, parang nung nasa eskwelahan ka niyan eh. Pag may isang solving problem na may formula, madali mong mabibigyan ng tamang solusyon. Kasi nandyan na yung formula eh. Susundin mo lang siya at most probably doon, kung masunod mo siya ng maayos, magiging sakto ang sagot mo. Gawin lang din naman ang buhay. So, kailangan natin mag-build ng formula at yung formula na yun, yung isa sa buhay natin, yun yung susundin natin. Pagkatapos ng formula na yun at sinunod mo ng maayos yun, makukuha mo yung gusto mo, makukuha mo yung tamang sagot. So, number 1, sipag. So marami sa mga kababayan talaga natin na likas na masipag. Pero hindi naman lahat kasi marami sa mga kababayan natin tamad. Yung mga tamad, siguro wag na rin kayo makinig dito kasi hindi naman talaga ito bagay sa inyo. Kasi ang pag-asenso hindi talaga pwede yung tamad. Kaya ka number 1 dito yung sipag. Kasi number 1 na formula yan para sa akin. May tanong, marami namang Pilipino masisipag pero bakit hindi masenso? Kasi kulang ang formula mo. Meron ako ibibigay na 3 formula na pag nasunod mo ito, pag isinabuhay mo ito, sigurado ang success mo rito. Okay, i-discuss ko muna yung sipag. Ang sipag kasi dapat tama din eh. Meron kasing sipag na masipag ka nga hindi naman produktibo. Meron bang ganon? Oo, meron ganon. Karamihan kasi dito nangyayari sa mga hindi empleyado. Kasi sa empleyado naman talaga ang ginagawa ng mga yan. Kung ano lang yung binabayaran sa kanila ng kumpanya, kung ilang oras na dapat na trabaho niya, yun lang din ang produktibo nila. Hindi ko naman niya lahat pero kaisipan ng pagiging sa empleyado yan. Which is kung saan ay mali yung ganyan. Hindi kayo asenso kung ganyan palagi ang kaisipan ninyo. Pag masipag naman kayo, kahit saan kayo dalhin, masipag kayo eh. Kapag masipag kayo na nandiyan kayo sa company ngayon, oo, mapapa-asenso mo yung company, pero hindi naman makakuha ng company mo ang sipag mo. Oras na wala ka na sa company mo, dala mo pa rin yung sipag mo, kahit saan ka iba to, buhay ka at posibleng masenso ka. Meron kasing maling kasipagan eh. Alam mo naman na doon sa pagiging masipag mo, hindi ka umaasenso, bakit hindi mo in-improve? Bakit hindi ka tumuklas ng iba? Bakit hindi ka mag-innovate ng iba? At dahil dyan sa pagiging masipag mo na hindi ka makaalis sa kahirapan kahit sobrang sipag mo, posible mali ang pinaglalaanan mo ng kasipagan mo. Example, isa kang magsasaka, sobrang sipag mo. Ang sipag mo sa pagtatanim ng palay, ang sipag mo sa pag-aararo, ang sipag mo pumunta sa bukid, maaga ka pa doon, madaling araw nandun ka na, hanggang hapon nandun ka, bibilad ka sa araw. Pero, hindi ka umasenso. Bakit? Hindi mo kasi tinutuklas yung iba pang improvement ng pagsasaka. Sabihin man natin siguro ang productivity nun ay 20% lang. Kasi kung hindi ka umaasenso doon, masipag ka nga pero mali, wala, useless yun. Kaya dapat pag-iisip din tayo, saan ba tayo dapat magiging masipag? Minsan kasi masipag lang tayo, hindi tayo nag-innovate. Sayang ang kasipagan mo kung hindi ka mag-innovate. Dahil ngayon talaga, kailangan mo sabayan ang mundo. Pag masipag ka lang, kulang ang formula mo. Number 2 na formula is tiyaga. So, laging magkasama itong dalawa. Masipag ka nga, hindi ka naman matyaga. Minsan kasi itong sipag na ito magtatapos to eh. Pag oras na pumasok na yung tanong mo sa isip mo, na bakit masipag naman ako, bakit hindi ako umasenso, wala na yan, tapos na yan. Sabi ko sa inyo, wala na yun, tapos na yun kapag gano'n. Pero kapag matyaga ka, masipag ka naman, pinagtsatsagaan mo kasi hindi ka pwedeng huminto, inahanap mo talaga kung ano yung dulo ng kasipagan mo, gagamitan mo ng tiyaga.
So kung wala kang tiyaga, hindi ka mag-innovate eh. Kung masipag ka lang, static ka lang eh. Masipag ka lang dun sa bagay na yun, which is kung hindi naman produktibo, useless yun. Okay? Pero kung matyaga ka, kailangan mag-improve, kailangan mag-innovate. Hanap ka ng ibang paglalaanan ng sipag mo. Hindi lang sa pagsasaka. Malay mo, habang nagsasaka ka, matuto kang magnegosyo dahil naghahanap ka ng buyer na bumili ng palay mo. Diba? Nagtsatsaga ka na makuha yung improvement doon sa bagay na yun. Pero doon sa pagtsatsaga, kailangan mong sabayan yun ng innovation. Aalamin mo, pag-aaralan mo, kung paano ba may improve itong ginagawa mo. Hindi ka lang mahihinto sa sipag. Magtyaga ka. At samahan mo ito ng improvement. Samahan mo ito ng innovation. Okay? So pangatlo, galing. Pero kung itong sipag lang is 33%, 33 point something 3% o 33%, lagyan natin 33%. Ito 33% din. Ito 33% din. So kung dito ka lang sa dalawa, 66% lang. Pag sinama mo itong isa, itong galing, 99% ka na, almost 100%. So halos 1% na lang. Sigurado ng pag-asenso mo kapag tatlong pinagsama mo. Kasi kung masipag ka, matyaga ka at hindi ka magaling, useless itong dalawa. Mababa ang percentage mo, 66% lang. Pwede pang bumagsak yan. Pero kung nakuha mo itong tatlong formula na to, masipag ka, matyaga ka, at magaling ka, pag umasenso ka na, unti-unti ka nang umasenso, at magaling ka, hindi ka na babalik. Walang backpedaling sa taong magaling. Oras na may puhunan ka na, kahit maliit lang, at magaling ka, mapapalago mo na. So, yun yung tatlong formula na kailangan sundin mo para hindi ka manatiling mahirap.